Yan, isang magandang araw po sa bawat isa. Brother Rajan Garing po, isang mangangaral ng salita po ng Panginoon. At tayo po ay mag-aaral muli ng kanya pong mga salita at nawa ay tunay na maging isang pagpapala po sa bawat isa po sa atin ang ating pong pagbubulayan ngayon po. At ito po ay ating pong kukunin sa aklat po ng Lucas, Luke chapter 22 verse 31 hanggang 32. Luke 22 verse 31 hanggang 32, ito po ang sabi po ng Biblia. Ang nagsasalita po nga pala dito ay ang ating pong Panginoong Hesukristo. Sabi po dito, Simon, Simon, narito, hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maligalig niya gaya ng trigo. Datapwat ikaw ay ipinamanhi ko na huwag magkulang ang iyong pananampalataya. At ikaw, kung makapagbalik ka ng muli, ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. Yan, salamat po sa Panginoon. Ang ating pong pagbubulay ngayon ay patukol po sa tayo po ay ipinagpe-pray ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo muna po yung manalangin. Aming Diyos namang nasa langit, isang magandang araw po. Purihin ka at pasalamatan, Panginoon. Napakabuti mo, O Diyos. Kaya nawa sa mga pagkakataong ito, kami po yung samahan at tulungan. Nawa ang iyong mga salita ay mangusap po sa amin at makita namin kung gaano kami po ay napakapalad at nawa kami bumitaw sa iyo pong palakasan. Maraming salamat, O Diyos. Purihin ka. Pasalamatan ka. Ito po isang madalangin namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. At amen. Yan, salamat po. At nawa ay kayo po sa mga oras na to ay nasa maayos na kalalagayan. Ano po, daming pong nangyari itong mga nakaraang araw, itong mga nakaraang linggo. Pero biyaya pa rin po ng Panginoon na tayo po sa mga pagkakataong ito ay buhay pa at nagpapatuloy po sa kanya pong biyaya. Well, kung niyo pong mapapansin sa ating talata, ano po, tayo po ay pinagpe-pray nga po ng ating Panginoon. Pero gusto kong unang makita muna ninyo na sa mga ganito pong mga pagkakataon kung saan marami pong mga problema, mga dilubyo, mga hindi magagandang bagay ang mga nangyayari, alam niyo po, yan po ay diyan pumapasok ang kaaway o ang diablo o si Satanas upang tayo po ay kanyang dayain, upang tayo ay kanyang linlangin, upang tayo bigyan niya ng mga maraming mga kasinungalingan at hindi magagandang mga bagay. Ano po? At talagang binibigyan niya tayo ng dahilan upang tayo po ay lumayo o magduda po sa Panginoon. Katulad po ng verse 31 na ito. Ano sabi? Si Pedro po ang tinutukoy dito. Simon, Simon, ikaw narito hiningi ka ni Satanas. Ano po? Na parang ninanais ng kaaway na tayo po ay kunin, na tayo, hindi naman sa parang agawin sa Diyos, kundi yung puntos po na talagang tayo po mga minamahal. Si Pedro nais na dayain, nais na ika nga po ay linlangin ni Satanas para ano, sabi diyan, upang ikaw ay maligalig. Maligalig, ibig sabihin, mawalan ng pananampalataya, magduda, ika nga po ay magkaroon ng mga maraming mga doubts at mga bagay na hindi magaganda sa kanyang buhay para makapagpatuloy po sa Panginoon at manatiling nagtitiwala, mananatiling naglilingkod. Gustong alisin yun ng kaaway. At sa ganito pong mga pagkakataon na marami pong mga nangyayari na hindi magaganda, ang kaaway po ay talagang napakasipag na namang gumawa at nagbibigay. Ano ba, akala ko ba mahal ka ng Diyos? Tingnan mo na, hindi walang kabuluhan ang iyong mga pagsimba, ang iyong pagpapatuloy, yung mga pagbabible study mo, nagiging relihiyoso ka na. Pero tinan mo ang nangyari sa iyo ngayon 2020. Akala mo ba, akala ko ba pagpapalain ka ng Diyos? Akala ko ba bibigyan ka niya ng mga kayamanan, ng mga magandang ganito dahil ikaw ay nag-aayos na sa Diyos? Well, kasinungalingan yan. Kasinungalingan yan. Niloloko ka lamang ng Diyos. Yan ang sinasabi ng kaaway sa mga panahon ngayon. Nasasabihin, walang kwenta ang iyong mga ginagawa, walang kwenta ang iyong mga pagsusumikap. Hinihingi ka ng Satanas. Ano po? At maraming mga tao nga naman, ay nagdududa naman nga eh. Maraming tao nga naman ang nadadaya. Maraming tao nga naman ang talagang napapaniwala ng kaaway sa ganyang mga pamamaraan. Ano po? Kaya kung ikaw kapatid, kaibigan na nakikinig ngayon ay ganyan ang iyong pinagdadaanan o nararamdaman, sinasabi ko sa iyo, huwag kang maniniwala. Ang diablo
ang umaalok sa iyo at nagsasabi niyan upang lalo at lalo kang mawalan ng iyong tunay na maaasahan. Yung Diyos na nga lamang ang tanging maaasahan mo sa mga panahong ito at makapagbibigay sa iyo ng katiwasayan at comfort at lakas ay talagang lalayuin ka niyan. Liligaligin ka lamang niyan. Ano po? Pero salamat sa Panginoon. Sabi kasi ng verse 32, datapwat ikaw ay ipinamanhi ko. Alam niyo po sa English, pinag-pray. I prayed for you. Pinalangin, inilapit. Ikaw ay ipinamanhi ko. Mga kaibigan, alam niyo po sa mga ganitong mga pagkakataon, ang kaaway, hinihila ka, pero si Jesus nakikipaghilahan pabalik. Ano? Nakikipaghilahan para sa iyo. Kung nandadaya ang kaaway, hindi ka basta binibitawan ng Diyos ng walang laban. Ipinamamanhi ka ng Panginoon. Bakit? Kasi upang huwag kang magkulang sa pananampalataya. Upang hindi ka magduda, manatili kang nagtitiwala, manatili kang naniniwala, manatili kang nakakapit. Kapatid, yes, nakikipaghilahan ng Panginoon, pero kahit gaano katindi ang hila ng Panginoon, pero kung ikaw mismo ang bibitaw sa Kapanginoon, ay walang mangyayari. Kaya huwag kang bibitaw. Patuloy kang hinihila ng kaaway, pero huwag mong bibitawan ng ating Panginoon dahil nakikipaghilahan siya para sa iyo. Para sa iyo. Ibig sabihin, hindi ka niya basta pababayaan. Mahal ka niya. Pinahahalagahan ka niya. Kahit sa panahon na ganito ang sitwasyon, ang Diyos ay nakakapit at naghihintay lamang ng patuloy mong paghingi ng tulong sa Kanya, na siya'y maalala mo, na siya'y pahalagahan muli, na siya'y iuling bigyan ng ikangay malaking halaga sa iyong buhay. Yan ang ating Panginoon. Yan ang Panginoon nating kaibigan. At nais niya na siya ay huwag mong bitawan. Ipinamanhi ka niya upang huwag kang magkulang sa pananampalataya. Kung ikaw may nagkukulang sa pananampalataya, ang Diyos ang nagpo-provide ng mga kakulangang yon. Kaya bakit lalayo ka pa sa source sa source kung saan ikaw ay mapapatibay kahit sa ganitong mga pagkakataon. Kaya sana manatili ka, maging matibay ka, magseryoso ka. Ano po? At ang sabi pa dito, at ikaw, si Pedro po ang kausap, at ngayon ikaw ang kausap, kung makapagbalik ka ng muli, makasurvive ka. Parang katulad ngayon, kayo po, nagpapatuloy kayo ngayon. Kayo man ay may pinagdaanan na hindi magaganda nitong mga nakaraang araw o yung mga nakaraang mga taon pa. Ano po? Na-survive ninyo ang pagsubok at pagligalig ng dyablo. Anong inaasahan sa atin? Ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. Maging blessing ka din naman sa ibang mga tao. Na ikaw ay maging isa sa mga instrumento na gagamitin ng Diyos upang yung iba ay huwag maagaw ni Satanas. Upang yung iba ay huwag maligalig, huwag madaya at hindi rin mawalan ng pananampalataya. Ipanalangin mo sila, encourage mo sila, hilahin mo sila, payuhan mo sila, palakasin mo sila. Palapit muli sa Panginoon. Sa Panginoon. Kaibigan, nag-aagawan si Satanas ng Panginoon sa iyo. Sana piliin mo kung ano ang tama. Ang bitawan mo ay ang pag-alok ng kaaway at manatili kang nakakapit sa Panginoon. Siyang tunay naman na nagmamahal sa iyo. Dahil ang kaaway, maganda lang ang pananalita niyan, pero wala yung maganda na nais sa iyo. Nais kanyang ipahamak, pero ang Diyos, sa kanyang pagmamahal, nais niya na siya ang gawing mong yaman at maging kasapatan ng iyong buhay. Salamat po sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos amang nasa langit, isang magandang araw po muli sa iyo at salamat po sa biyaya ng mga salita at nawa po'y nakaabot ito sa puso ng aking pong mga kapatid na nakikinig po ngayon. Lord O God, kayo po ang tunay na mataas lamang at mapupurihan sa lahat. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa buong maghapong ito. Ito po isang magdalangin namin
Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Maraming salamat po. Purihin po ang kanyang dakilang pangalan.